Matthew chapter 25, verses 32 to 36. All the nations will be gathered before him, and he will separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats. And he will put the sheep on his right, and the goats on the left. Then the king will say to those on his right, "Come, you are blessed of my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Sige, maraming salamat po sa mga taong makasama namin ngayon, Lord, na nagsilang na kami dito sa ibang simbahan, Lord. Diyan na natin po namin yung kasama sa Ate sa po na makarating dito na sa inyo kami, Lord. Kami lang hindi ko namin sa inyo. Lahat ng mag-ipuli niya po bawat po sa inyo sa inyo. Isa po sa mga lahat ng salita na yung magagamit sa iyo ng araw na ito at isagawa ng Panginoon. Pakinggan tayo po kayo po dapat ang makisak maringin sa aming Panginoon. Hindi kami Panginoon. Ano, hindi naman po na akong Panginoon. Kailangan po namin. Hindi ko, Holy Spirit, Lord, to empower us to lead us today, Lord. Sa gagawin na sa Panginoon. Panginoon, kaya sa amin na ito, mag-forward sa mga sa pagpapag Panginoon. Alam po namin, ito ay hindi lang para sa mga hindi po sa amin Panginoon. Kami ay dapat pero dito ay sa bawat kailan magmagagalan. Panginoon, ang kakailan po ang dapat sinupuli sa kanagay ng Kristo. Gawa to? No, James, siguro may isang buwan? Dalawang buwan? Dalawang buwan natin ginagawa itong service sa ganito. Pero, kasi nga po, gagawin natin ngayon, every other week tayo, may service, tapos one-to-one. Ngayon po, James, kailangan natin kausapin si Warden. Yung water baptism po natin, nakaschedule siya ng Victory Week din na tinatawag namin 2 araw. So, kakusapin natin si Warden. Hopefully, no? Yung mga nagwa-one-to-one. Hopefully ba? Mali. Kasi alam kung sino makalaya. No? Kasi ang one-to-one natin sa November 13 and 14. Victory Weekday. Hindi ang ibig ko sabihin kasi, sana nandito pa sila, pero alam ko kung sino makalaya. No? Pero yung nakikira pa rito, pagpatuloy po natin yung one-to-one na ginagawa natin, para maano natin yung journey na inumpisahan natin, tapusin natin siya. And James, remind mo ako para tayo kay Warden, no? November 12, after 13, 14, Wednesday, Thursday yun. Okay? So, sige po, tayo magsitayo. Mag-awit sa Panginoon, no? At bago tayo, sige, siguro, sabayan niyo na lang po natin itong kanta. Wala kasi ako dalang projector ngayon. Ito mo tayo. Excited sa atin, Anita? Kailangan ko mag-position ulit. Ako excited sa atin. Ako yan, excited. Ikaw. Okay, usually, ang kinakanta talaga natin is dalawa muna, which is lilim. Sino ba may alam ng lilim po? Sorry. Sorry guys, sorry. Sino ba kakanta si di ba sa Ate Julie?
Gayon na lamang ang pagtigil ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa niya ito hindi upang hatulan ng sanglibutan, kundi ito ay iligtas. Sakit ko
sa'yo piling, sasamahin ka. Sana kung lingin manatili sa'yo piling, masumpulan ka. Sana kung lingin.
Sa araw nito, Panginoon, inanda po namin ang aming mga puso para makapatuloy ng salita. Kasi nilitan ka namin ba ng Espiritu Santo na mausap na bawat isa sa amin. Salamat po na ngayong salita na natin sa aming puso at sa aming isip. Ang patuloy po kami tutulungan, Panginoon, na makalit sa pananampalataya sa pang-araw-araw ng mga namin. Maraming po salamat po sa umating po ng Jesus' mighty name. Thank you. Magandang umaga po sa inyo. Meron na nakalaya. Sino si Jonathan? Jonathan Enriquez. Sino ba yung nakalaya? Kayo? Lahat kayo? Amen. Di ba? Lahat kayo nakalaya? Amen. Kaya? Natutuwa na ako kay Sis Aileen, no? Kaya mo may Rina? Magpasalamat? Magpapatuwa? Kaya mo? Di ba? That. Si Sis Aileen mo, makausap ko siya last week sa one-to-one. Pwede kitang gamitin si Sis Aileen, ha? Gawin ko muna example, ha? Actually, ayun sa akin, no? Paano ko siya, paano ano, no? Nung nakausap ko siya last week, ang topic natin last week ay pagsisisi, no? Pagsisisi, no? Ang topic natin last week. Nung kausap ko siya, nagsisi siya. No? Nagsisi siya, pero meron pa rin siyang bigla na dinadala. Pagpapatawag. Parang hindi raw naman nagsisi ka, pero hindi ka kakatawag. Pwede ba yan? Nagsisi ka kasi hindi ka kakatawag. Diba? So, ganun ba rin, no? Meron na magpapatawag, pero hindi ka naman nagsisi. Pwede rin ba yan? Possible, no? Pero, bigat pa rin. Diba? Hindi pa rin nalulok ang bitbitin natin. Nung nag-usap kami last week, nakwento niya yung nangyari sa kanya, nag-break kami, at praise God, no? Dahil sa pagsisisi niya, sa pagpapakayot niya, sa pagpapakakumbata niya, nalaya na po siya sa Biyernes. Di ba ganun na kadali? Ang ganun na kadali, no? Kung naisipin eh, madali siya kung magpapakakumbata ka. Madali siya kung isusurrender mo sa Panginoon. Di ba? Lahat tayo, dami natin gusto eh. Lahat tayo gusto yung bumaya. Mas gabi po, sa totoo lang kami, pasalaya na kami, pero gusto ko rin namin bumaya. Amen. Ano yung buhay namin? Hindi kami nakakulong sa laya. Sa totoo lang, mas nakatulong mo kami. Dahil ko sa inyo, no? Mas marami kayong oras. Mas marami kayong oras na magpakunik sa Panginoon. Marami sa laya, hindi po. May kanya-kanya kami trabaho, may kanya-kanya kami ginagawa. Yung iba pa rito, kahit pa trabaho, kasi mula ng gabi pa. No? Sa akin na po, diba? Pero ginawa yan. Wala ka magtulog yan. Hindi ko lang parang tinira niya, pero nakatulog yan. So, ito po, no? Umpisahan po natin. Magpapakitaw mo tayo. Sino pang may private dito? Sino pang may private dito? Pakita sa kami, magpapakitaw tayo. Sino pang may mga pride? Yung kapag malaki pa tayo, alam natin kung sino pa tayo, alam natin, alam mo, sino po? Si Gerald lang? Si Gerald lang may pride? Magpapakitaw tayo. Ito bro, inatabi mo, wala ka ng pride bro? Wala na. Wala kasi may nalala sa Panginoon. Ha? Wala ka ng pinakabilan ha? Wow!
Diba? Kaya yung school niya, wala pa yung school niya. Sinurete niya na lahat. Wala na siyang private. Sige na lang ba? Sige po, naisip niyo ba minsan kung bakit tayo nakulong? Ako, hanggang inalak ko yung traffic na ito, pinag-aaralan ko. Ano yung isang cause kung bakit tayo nakulong po? Dahil sa pride ko. Dahil masyado akong pagmalaki. Kumbaga, lahat attention, me, myself, and I. Hindi ako lang lahat. Hindi ko na inintindi yung pamilya ko. Kasi magdala ko na yung gusto ko. Marami naging makasarili ako. Unang-una, saan ko sa pinakamatinding pride ko? Dati hindi ko maamin na addict ko. Sabi ng ex-wife ko na, no? Papunta kami from San Jose, California, papunta kami LA. Nag-drive kami. Sabi sa akin ng ex-wife ko, hanggang nag-drive ako, sabi sa akin, mahal, alam ka na. Ang dami ko sinabi. Yung sinabi niya, mahalik ka na. Ang dami ko sinabi. Alam mo, 4 oras yung gano'n yung nakagdagal. 4 oras ako, 4 oras ako, adik ka, hindi ako adik. Hindi ko makakawin sa sarili ko. Maadik ako. Hindi ko makakawin sa sarili ko dati nag-ewan ako. Sinasabi ko lang malaki, no? Kapag-kaibigan lang ako. Nakakawin lang ako. Tinanong ko nga ako nang asawa ko, ano ka? Faithful or loyal? Sabi ko, loyal lang. Hindi ako faithful. Bakit? Kasi sila, hindi ko inilang. Loyal lang ako sa kanila. Pero hindi ako faithful, wala naman eh. Di ba pag faithful, isa lang ako? Di ba pag sinabi natin faithful, isa lang? Hindi po eh. Pero anong end up? Ano ba sabi ko lang? So, nagmamalaki ko sa sarili ko na babaero ko, kailangan dumami. Diba? Hanggang iniwan ako ng unang asawa ko. Yung pride ko, na pinagyayabang ko sa pinagmamalaki ko sa mga kaibigan ko. Kaya sabi dito sa Bible, sa Mateo 23:12, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay pinababa ng Diyos. At ang nagpapakababa ay tinataas ng Diyos. Ganun kung ginawa sa akin ng Diyos. Kaya din ako dati. May palistaan, may iprekaya akong palistaan, Pampanga, may automatic pension. No? Kaya nangyari? Mayabang. Diba? Isipin mo, usawa niya, kapampangan, no? Pero babae ko, hindi babae ko pa mo, no? Kinakapatid niya. Wala eh, may pera eh. Terus kayo pa rin eh. Pero nagawa ng Diyos, hindi ako lumako. Yung isang buling, single buling, hindi ko nang napansakin. Talagang pinaranas sa akin ng Diyos. Pinaranas sa akin ng Diyos, maglinis ng tangan. Yung tipong linis ng tangan, gumaman mo, papasok hanggang dito sa loob ng kanal. Sabay papatayan ka ng tuloy ko, ano ito makabugas. Pinaranas sa akin ng Diyos, matulog sa simento. Sa isang selda, 110 kami. Pinaranas sa akin ng Diyos, pakatid ko kaliwat kanan may classmate ko. Siksikan kayo ka-oppose ako sa'yo. Ha? Di ba? Ano nga nang hirap ko? Sabi ko sa'yo. Yung isip ko, pag-isip ko sa bayan, ako bigyan ko po dito tulad ng mga na-away mo pa rin, no? Pero nagpapasalamat ko. Nagpapasalamat ko sa Panginoon. Tinulungan ako pa kung baba. Saan ka karaanan? Ito na ako makulong. Saan ang Lord?
Alam mo po, kung mga tuha tayo, kahit ako noon, siguro alam nila yung gawin ako pagkakamil ko, wala naman kasalanan, di ba? Sinabi ko naman yun, ako kasalanan, nung araw na hinuhon ako, natutulog ako, wala ang sa bahay eh. Pag-iisip ko, may paratisip ko sa ulo ko. Wala sila ako ng drugs. Ano nakuha nila? Pera, gamit. Gamit, motor. Diba? Pero ginagawa ko lahat yun. Kung ginagawa ko ako kasalanan, nung hindi ko ginagawa ako kasalanan. Pero nandang sa ito sandali. Nung araw na nahuli ako, wala akong kasalanan. Pero nung bago ako nahuli, marami akong kasalanan. Nung ginagawa ko yun, nung ganun mamaraanan, no? Gumaan lahat kung nakulong ako. At kung araw na natanggap ko yun, doon ko naiintindihan ang ginagawa ng Diyos sa akin. Ano sabi sa akin ng Diyos? Huwag kang mayabang. Magpaumbaga ka na. Hindi mo ako kaya. Pero sabi sa akin ng Diyos, hindi mo ako kaya. Kaya sabi sa akin, this is 18. Dito pa nga sabi dito, ang kayabangan ay umahantong sa kapahamakan. Pero sa ibang version po, ang mapagmalaki ay umahantong sa kapahamakan. At ang nagmamataas ay binapagsak. So, tama na. Mga kapatid, tama na. Pero hindi na kahirapan sa religion. Yung pakumbukaan tayo sa Diyos. Sis Irene, kung nagpakumbaka ka, ano nakaramdaman mo ngayon? Pabigat pa ka? Magkaan yan? See? Sabi niya, paano wala? At wala ng problema. Diba? Isuman pa rin nila. Sumunod mo na kayo. Hindi, bakit lang kayo sumuko sa pulis eh? Sa Diyos na kayo sumuko. Pero sa gano'n ka paraanin para sumuko? Anong dapat ating gawin? Balik-ulit sa tayo sa magkape. Anong dapat ating gawin? Paano ba ibig sabihin ng pagsuko? Dalawang kamay katas natin, suko na po ako. Ganun po ba? Ano ko, sis? At kanina tayo susuko ngayon? At ano isusuko natin? Ano ba? Kasalanan? Ano ba? Sa likod, ano isusuko natin? Kawan, ano isusuko mo? Sarili? Sino yung mga kilala ko? Ano ba? Yeah. Buhay. Alam niyo ba ang pagsusuko natin sa Panginoon ay katumbang sa isang nagpapagumbaba tayo sa Kanya? Hindi tayo magmamalaki? Ito po, ilan yung nasabi sa inyo na magpapatawa tayo? Ilang beses pinasinabi niyo sa sarili niyo magpapatawa kayo? Marami na? Nagpapatawa kayo? Hindi nagpapatawa sila nung nangangalalo ba? Di ba? Tama ba? Sabi natin magbabago na ako pero magbabago ako kung nangangalalo ako. Magbabago yun, di ba? Parang dati po, no? Sabi nito pag New Year, di ba? Sabi sa New Year, New Year's resolution, hindi na ako maninigay ito. Ginawa ko yun, January po. Hindi ako maninigay ito. Hindi na ako maninigay yung isang tahan. Dalawang ano na isang araw. Hindi pa tayo yun. Ano nangyari sa akin? Ayun, kailangan ko promotion. Ngayon ko, masakit ako sa puso. Ischemic heart disease na ako diagnosed. Kung hindi pa ako na-diagnose, na may sakit sa puso, isang organo ko parado na sa puso. No? Kung hindi pa ako na-diagnose, hindi ako hihinto. Ano pa naman ako? Basta isang araw ko nakakadalawang paha akong Mark Borobel. Ha?
Yung mag-400 na pinibili ko po yung mag-400 na tanong 200 pesos. Yung 400 pesos yung galing US pa. Ano pa? May items ako. Galing yung items. No? At may gate pa ako. Yapang ko, ba? Ano nangyari sa akin? Ayun, tinamaan, sakit sa puso. Ayaw patalo. Anong meron dapat ko yan? Meron din dapat ako. Meron siya isa dapat, dalawa akin. Dalawa yung ayos ko. Diba? So, ang sabi ko sa kanina, ang kayagahan ay, ang ginagawa ng kayagahan, katumbas ay kapahamakan. So, yun, magyabang tayo sa Panginoon. Pagpatuloy natin pagyayabang natin sa Panginoon. Pagpatuloy natin magpatigas tayo sa Panginoon. Diba? Pero salamat po tayo, no? Kaya gano'n tayo patigas, at gano'n tayo nagpapagdas sa Panginoon. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang grasya, buhay pa rin tayo. Diba? Binibigyan mo pang tayo ng pagkakataon. Binibigyan mo pang tayo ng pagkakataon na sumitin tayo sa kanya. Huwag mo sumakin yung ngayon pa. Huwag mo natin yung ngayon maging for life tayo dito. Kaya mga kapatid, tama na. Tama na maging nakasarili. Yung sinasabi ko kayo lang, me, myself, and I. Tama na lang isipin yung sarili nyo. Huwag na lang ikaw palagi. Pero sa totoo na po, hindi nyo kakayanin. Hindi nyo kakayanin pag wala ang Panginoon sa buhay nyo. Hindi nyo po kakayanin. Alam mo, may kanya-kanya tayong pinagkakaanan dito. No? May kanya-kanyang rason kung bakit tayo nandito. Pero hanggang nandito kayo, hinanap ko si Pastor. Ito mo ako natutuwa kay Pastor, no? Pastor, ano bang sasensya ko? 4 to 6 years. Pero ilang years lang kayo nakatulong? 5.5 plus 4 to 6 pa. Hindi naman. Lahati na lang. Pero hindi niyo po si Pastor, no? Hindi niyo nilalagay kay Pastor ngayon. Hindi na siya nakakita. Pero ang dali siya. Kasi makikita kasi ako siya dito ko makilala. Ako siya. 3 months ago, sinabi niya sa akin, kailangan ito operahan. Hanggang ngayon, hindi ko nakakakita. Pero, umito ka ba? Kasi umito ka sa Panginoon. Ano bang ginawa ko na? Sa ngayon, sa agaw na sa ngayon. Sa ngayon ay ibinalik ng Panginoon yung pagtuturo Bible study namin sa loob. Although na hindi na nakakita, pero God provided na yung magbasa and lahat ng prayer ko na there's someone who will read for me para gano'n ay may kapatid. Praise God, nagpapatid yung mag-president na meron kayong mga bahay sa tayo. So maraming salamat po sa mga umatin papasalamat ako sa Panginoon. Walang sabihin mo. Walang kabilang. Walang magandang, bakit wala na siya? Isipin niyo po, no? Tayo mo kayo doon may katawan natin. Ano eh, kailangan nagulat tayo bago tayo lumapit sa Panginoon? Diba? Hintayin yung pagkakawa natin. Kung meron na muna sa katawan natin, para surrender natin buhay natin sa Panginoon. Okay? Balik tayo po, ano? Balik tayo sa umpisa. Balik ulit tayo sa foundation. Sino mga bago dito? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Welcome po, ano? Welcome sa, ZPJ. Tama ba? ZPJ? Oo, Sambales Provincial J. Welcome. Ako, minawalong po kayo. Bakit? Nasa kamuting kami po kayo. Dahil tumubok nito ko, nandito ang prosesyo ng Panginoon sa lugar na to. Sa lugar na ito, dahil sa mga pagkabay, dito po kayo magkakarelasyon sa Panginoon. Kaya ako sa inyo, yung hindi ko makanda, nakinom na ito, kahit makagal na rito, umpisahin nyo natin gawin sa pagkasihan kayo sa Panginoon. Kaya magpasalamat na sa Panginoon, dahil tinigyan na kayo. At pagkakataon, para nagkarelasyon sa Kanya. O ngayon, sabihin natin sa pangakago. Kasi sa mga ano po, magkaganda. Sa mga pagkabal po. First time po ako nakarinig na salita ng Diyos ng ganito. So ngayon, hindi po brother. Ano kaso mo bro? Lahat. Positive. Positive. Praise God. Pero praise God, inaano niya positive siya. Diba? Praise God, parang nakatotoo siya. Hindi niya tinigilan para sa akin kanina, sabi ko, hindi nila yung nakaagin ng post. Diba? Pero kung tayo ba, di ba kung kinakawag kay Tati, kung gagawin na kayo? Diba? First naman ba ko na? Ha? Saan ka dati? Mindanao. So, may parang ka. Then, may parang sa kulungan. Sige po. Ako, Mindanao ka? Again, di mo. Okay, no? Ito pa, no? Tama kami na pagkakataon namin ito. Pagkakataon namin ito, na makilala natin at pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Ngayon po, babalik tayo sa dati. Sa umpisa. Hanggang na po lang, isurrender ang buhay sa Panginoon. Hanggang na po kayo pakumbaga. Okay. Salamat po, no? Sino hindi maganda na? Ang sino hindi maganda? O sige, ulit ko sino maganda na. Hanggang na pakumbaga. Pati kasi mga kamay. So lahat ng gano. Sige po. Lahat ng gusto pagbuhan. Actually, hindi natin sa lahat to. Kakanin ko na lang kayo. Kakanin kayo sa umpisa ulit. Ito yung pinaka-favorite ko ito palagi. No? Kakalik po tayo sa kaligtasan. Kasi pag sinurrender natin ang buhay natin, ibig sabihin natin ito po, pinakayagan na natin, tinatanggap na natin ang Diyos na si Yesu Cristo ay ating maging Diyos at bilang ating tagapagligtas. Anak ko ba kayo doon? Isang yun. Kung yun pong ginawa natin, ibig sabihin tayo nagkakakumbara sa Diyos. Anak ba kayo? Tandaan niyo po, no? Hindi natin pag-uusapan ng religion dito. Okay? Wala tayong religion pag-uusapan dito. Hindi natin pag-uusapan ng born again dito. Hindi natin pag-uusapan ng Baptist, o Pentecost, o Jehovah, Muslim, Buddhist, Catholic, o Iglesia ni Cristo. Wala tayong nag-uusapan dito ng religion. No? Hindi tradition ang pag-uusapan natin dito. Ang pag-uusapan natin dito, relasyon. So, ang tanong, sino may relasyon sa Diyos dito? Pakita sa bahay. Wow, sarap lahat. Okay, pangalawa tanong. Ano ang sa relasyon meron kayo? Sabi natin. Ay, kasi, anong, tagkas ng kamay? Hindi ka sabi mo? Hindi ka tagkas ng kamay? Ano po? Pagkakawa? Diba? Ngayon, tanongin po kayo. Anak ba kayo ng Diyos o hindi ka kayo ng Diyos? Ha? Nilikha. May isang nagsarang nilikha. Hindi to. Anak kayo ng Diyos o hindi ka kayo ng Diyos?
Ano po? Nilika. Ikaw nilika ka. Ikaw, brother. Ano ka, nilika? Nilika. Sino ba sabi nilika? Ha? Kayo yan, anak o nilika? Anak? Okay. Baka may inspire na ako. Dito, anak o nilika? Anak? Kayo, anak o nilika? Anak? Ikaw, anak o nilika? Anak? Ikaw? Ikaw? Brother? Ano yun? Ay, nilika ka. Anak mo talaga ako. Ikaw? Pag nangyay, nilika ka natin. Okay. Sige, ikaw. Uy, wala siya sa akin tayo mga yan. Amen, no? Sige po. Binakakapag na dahil mga sagot eh. Kung anak ka ng Diyos, paano kailangan ko ng Diyos? Ano ginawa mo? Bakit? Ano sabi sa Biblia? Paano ka talaga ng Diyos? Sabi sa Dalawang Diyos. Ngayon, sabi sa Dalawang Diyos. Pwede sa sagot. Ano tayo sa akin gusto? So ngayon, magpaano tayo na? Ito po, hindi ko ako nakakaya. Ang gagawin po natin, hindi ko kasi pinagano po, yung assurance nyo. Yung assurance na anak na kayo ng Diyos. Okay? Mas ibahin po natin ito ngayon. Sino gusto maging anak ng Diyos dito? Pakatasan kami. Ikaw ba? Ikaw, gusto mo maging anak ng Diyos dito? Pagkas mo kami mo. Pagkas mo kami mo. Yan! Iyon sa iyo. Gusto mo maging anak kayo ng Diyos? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw, gusto mo maging anak ng Diyos? Ang Chinese. Ang Chinese na. Okay. You speak English? Okay. I'll speak tomorrow. Sige. Ang tanong ko, sino gusto maging anak ng Diyos dito? Ako kasi mga kamay niyo. Yung gusto nyo po, kung ayaw ako gagawin ay. O sige po, dahil ayaw akong mabilit eh. Sino sa ating anak kayo ng Diyos? Okay, kasang kamay. Ano ba pa ito tayo? Kung hindi nyo alam, aalamin natin ngayon. Okay. Kilala nyo ang Diyos. Ha? Kilala nyo yung Diyos. Kilala ko kayo ng Diyos. Amen. Sino sa akin? Yes. Ikaw? Sige. Okay. Tanong dito lang po yan, no? Kilala nyo si President Marcos. President Marcos. Kilala kayo ba ito? Hindi. Di ba? Gusto nyo kilala nyo kayo yung Logan. Ano dapat yung gawin? Sama na kanya. Ano ba ka sa kanya? Tama? Pagkakilala ka. Tama ka? Yes. Para makilala ko yung Marcos. Tama? Sabi, pagkakilala ka niya, presidente yan, baka pag hindi ka, bibigay mo. Kilala ka niya eh. May ginawa ka sa kanya eh. Ganun din mo ang Diyos. Ngayon, buti niya ito, may iba ako sa Diyos. Anak ko, hindi lang kilala anak. Tandaan niyo po, alam natin, hindi kaya tayo. Sabi sa Book of Genesis. Genesis 1:17. Oh, Genesis 1:17. Okay? Nilikha tayo ng Panginoon. Hindi na tayo anak sa umpisan. Kung tutusin. Pero, binigyan niya tayo ng pangakataon para maging anak niya. Sa gaano kaparaanan? Ano ba? Sunod sa kanyang ama. Pasunod sa kanyang ama? Ang tanto kayo sa Kristo? Di ba? O sige. Kadala po lang. Brother, ano sabi sa January 12? Ito po yung hindi namin sabi sa January 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumagalagay sa kanya, binibigyan ng pagkain maging mahal ng Diyos.
Suwagi ang lahat ng lumaga at sumampalataya sa kanya ay binibigyan ng karapatan para maging anak ng Diyos. Amen, no? Hindi na lang. So, kaya na ba kayo? Pinanggap na ba siya? Sino sa akin hindi pa? Hindi ka naman ng ano bang tayo-tayo? Sino yung gusto mo pinanggap? Sige, magkasin pa kayo. Gusto mo pinanggap? Hindi. Ikaw kaya, gusto mo pinanggap ulit? Ilan beses ka na pinanggap? Marami na. Ang dami ng Panginoon, di ba? Simula dumating ako dito na skin, ang dami tumatanggap rin siya. Di ba? Binigyan pa siya pagkakaroon ng Panginoon. Binabuhay ko rin siya. Pag-isip niya sa kumbaga, naguligising ko siya sa umaga. Ibig sabihin, andyan buhay siya. Ay mag-answer siya, naging anak ng Diyos. Diba? Kiling niya na. Di ba, invest niya lang hindi. Ngayon, pag-invest niya, wala ka na lang niya. Nahiya lang dito. Ganun din ako dati. Pag nakatulong ako, kasi patunyas ako sa Amerika, pag nakatulong ako, diyan mo lang makikilala ang Diyos. Nakakatulong ako pa ngayon, pag nalayan niyo ako, pag nalayan ako, makapagong buhay na ako. Nagbagong buhay na ako, ang dalawang buwan. Nagulit sa dati. Kaya nung hindi ko lang ano sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kasi nangyari sa akin, nakikilala ko lang ang Panginoon, pag nakatulong ako. Pero ngayon naman ko, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, makakapagalalan ko, isasama niyo kita. Kaya di ba kung Panginoon, sama mo ang Diyos, hindi lang dito. Ha? Okay. So ngayon, ang sabi ko dito, ang lahat ng tinanggap at sa mga makakaya ay magkaroon para magpapawan ng Diyos. Ngayon ang tanong, sino tatanggapin natin? Kaya sa tanas ba? Diba? Kapit-bahay mo ba? Asawa mo ba? Anak mo ba? Sino kailangan tanggapin natin? Ang Diyos, Jesu Cristo. Diba? Ano ba sabi sa John 13:6? Ako ang daan ng pagkuhanan ng buhay. Wala siya makakasama. Sabi sa John 13:6, ang tandaan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa langit, walang makakapunta sa ama, kung di sa pamamagitan ko. Sino sabi nun? So, sino tatanggapin natin? At kayo kayo mananampalataya. Yesu Cristo, di ba? Kasi pag yung ginawa natin, ano sabi sa John 3:16? Pag-ano pa ng hindi sila naman na dito yung ginawa, ano sabi sa John 3:16? Sige! Tagalog. Mas may napakinggan ang Tagalog eh. Sino po na kami sa Tagalog? Sino po? Ha? Sa Tagalog. Pastor, Tagalog. Kung nalaman ng pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinunod sa kagaya sa mga kaya ay hindi makapahanap kundi magkaroon ng buto o ngayon. Amen, no? So, kung nakasimple, di ba? Pahirap pa? So, kung ginagawa si Yesu Cristo, magiging problematic, magiging ano ka, baptist na? Ginagawa pa rin yun, no? Diba? Hindi, no? Ito nga yung maganda yan. Siyempre, pag ginagawa natin si Yesu Cristo bilang aming Diyos kapagpaligtas, may pagbabago lahat. Ano yung mga una po? Unang-una, kung ginawa nyo, siguro tinanggap niyo siya, ang unang ginawa nyo, nagpakumbag mga Kristo nyo. Hindi na kayo nagpakumbag sa Kanya. No? Pangalawa, ano ginawa niya sa Kristo? Bakit siya pinako sa krus? Bakit siya pinako sa krus? Masalanan nyo, natin lahat, di ba? Ano kasalanan ng tinubos niya? Okay? Ano kasalanan ng tinubos niya?
Yung kasalanan natin dati, sa kasalanan natin ngayon, sa kasalanan natin natin tinubos niya na. Pero paano niya itong tinubos niya, hindi siya tatanggapin mo ng Diyos na pagmitas. Diba? So, ang tanong, ay sabi ko kanina, ang tumakuda ay hindi mapapahamak, hindi magkakabuhay mo walang hida. Ano yung sabi ng pahamak sa Biblia? To receive the, Ano po, Pastor? to receive the punishment of God. Kapahamakan, di ba? Okay. So, punishment ang Panginoon, ano sabi kasi sa kasalanan? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, isipin, kapahamakan. Kamatayan. At pag sinabi mo kamatayan sa inyo, sa impyerno. Mga kapatid mo, bakit binasabihin mo pag tinanggap si Yeso Cristo, dapat kayo wala kasala. Dapat ganun na kayo. Hindi naman po ganun. Okay? Pag-uusapan natin yan sa next topic natin. Para may pag-uusapan tayo. So, ngayon, gagawin muna natin ngayon, no? Tatanggapin natin si Yeso Cristo bilang ating Diyos at pagkitas. Alam niyo po, meron ako isang story, no? First time namin kumuha ng asawa dito, kami ni Tommy, kami yung dalawa. Meron mga asawa dito, maganda. Sino ngayon? May dalawang asawa dito maganda. Last year po ito, no? Para saan tumanggap pag-asawa? Alam mo ba? Ako po sabi ko mga Tommy, namatay yung babae. Inatake sa puso dito. Sino na yun? Asan si tatay doon? Nakalayan. Hingga, ito, bakit tayo tatanggap ngayon? Maalala nyo po, hindi na kayo gumising doon eh. Diba? Sino ba sabi hindi mo makakatay? Sino kayo mo makakatay dito? Ako hindi. Ako makakatay. Pero kanino ako hindi. Ano kasi ang dami sabihin yun? Hindi kasi, pag hindi mo tinagap sa Kristo, hindi mo naman kay kaluluwa mo eh. Dahil naman naman ang kaluluwa natin. Ano yung mo or langit. Pero kung alam ko, mamatay naman ako ngayon sa pag-uli ko sa pagka-drive ko. Hindi ako nag-atakot. Sorry, napagpapakatotoo ko hindi pa ako nag-atakot. Sabi siya natin, pero makakasap sa bahay doon, makakain, mga regalit mo. Ito yun, kung makakapit kayo, kayo, kung makakapit kayo, ayo, sino sabi amen? Sino sabi amen? Sino? Sino sabi na mamatay? 1, 2, 3, 4, 5, okay ba? Hindi ba mamatay? Hindi pa. Ano na ang Lord? Malakas pa ako eh. Ano sa Pedro mo? Pedro chapter 9 verse 27, minsan nagdang sa tao ang mamatay ang nakakapos kay pagbuhukom. Amen. May kilala akong taon sobrang lakas pa. Sobrang lakas niya eh. Makakagaya ko dito ko. Dito ko po. Sobrang lakas pa. Siya siya nahuli, sa babae, nakapalong. Pero naman, that's yun. Pero sabihin mo mga kasi Yan ang sinasabi ko pa kanina. Pag tayo magpakunda ka,
ayaw pa. Yeah. The Bible meron ka. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina, bro. Diretso ko kayo. No? Magpapagprakahan na tayo, magpapagprakahan sa akin, okay lang. Huwag kayo magpapalaki sa Diyos. Nagtandaan yung Diyos na naglikha sa akin, anytime pwede na tayo patayin. Kahit gano'n tayo anak. Kaya yung sinasabi ko, kung mawa tayo, huwag tayo matigas. Huwag tayo magpapalaki, anak sa akin. Yeah. Yan! Ikaw na yung wala ka sa bayan ko. Oh! Ay, yung sinasabi ko sa iyo kanina ka. Magpakumbaba. Ang magpakumbaba means pag-amin sa sarili that you can do nothing. Okay, sabi ni Pastor, ang ibig sabihin ng pagpakumbaba, inaamin mo na wala kang kakayanan sa sarili mo. Hindi mo kaya buhayin sa sarili mo. Hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. Yan, nakakalungkot man. Tama na. Tama na kayabangan. Kaya tayo natin sa kulungan eh. Talit mo tayo sa kulungan, pagkanilan pa tayo. Kasi kami ako napatay. Diba? Kasi kami ako hinihilan sa iyo. Diba? Ikakilang hinihilan kami sa iyo. Eh guys, ako na eh. Ako yung sinabawal sa iyo. Baka ako yung sinabulukan sa iyo eh. Pero kung nangyari sa akin, ako nalilo ka, diba? Ano nangyari sa akin? Pinupin ako ng Diyos. Pinalin ako ng Diyos. Hindi ako paano. Ginagukan pa ako. Ano ginawa na sa akin? Ano pa ang bigay na sa akin? Kung sinala yung pang bigay sa akin, hindi ka makayan. Kahit makasalanan ako, hindi ako pinatay, hindi ko na ako pagkakataon. Para mag-isip sa kanya, hindi ako pagkakataon. Para magpakumbawa sa kanya. Tama na. Tama na. Surrender na kayo. Surrender ko. Maganda kong surrender lang sa Panginoon. No? Maganda kong surrender. Habang tumanggap, kung pinsenso ko sa bilang Diyos na pagligtas, kung sila yung pumito, at pangangalangan ko tayo. Maganda lang po, ha? Hindi ko pinipilit. Maganda lang po. Wala sa pagligtas. Dante ang dami. Yung gusto ko tumanggap, kaya sa Kristo bilang Diyos na pagligtas, magsulat po tayo dito. Pero kung hindi natin siyang gawin, mas maganda, tumatanggap tayo. At ako sa paan sa inyo. Ate Helen, ikaw mo tayo ang salvation prayer. Amen. Hallelujah. Kinayahan na pag kumilos ang Diyos, kikilos talaga siya, no? Hindi, alam niyo ba na noon kasing araw, magkalapit ang Diyos sa ng tao. Pero dahil nga sa kasalanan, nakapaglayo tayo ng kasalanan natin. Di ba? Sabi ganun, walang mabuti, wala kahit isa, ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, hindi naman nais ng Diyos na makarusahan tayo sa tawal. Ang nais ng Panginoon, ang will niya, ay lahat mabuhay. At ang goal niya, lahat tayo malumbalik sa Kanya. So, yun ang gagawin natin, malumbalik tayo, Panginoon. Alam ko na paminsan-minsan, tuwing aalis na kami nito,
nakagawa tayo ng mali, kaliwa, kanan, siyempre hindi naman tayo perfecto. Pero ang mahalaga, tinanggap na natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Sabi na, dahil kapag ipinahayag ng iyong labi, na siya ang Panginoon na tagapagligtas, diba? Kayo kung lahat ay maniligtas. Kapagkat ang nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay hindi niya binibigo. Kaya nagtitiwala na po ba tayong lahat na ang Diyos na makapagligtas sa atin? Amen. Kanina yan din ang kapit namin ni Christina, yung tungkol sa pagmamataas at pagpapakumbaba. Hindi naman pag sinabi nagpapakumbaba ka, kapag ka kahit kanino, anak ka ng Diyos. Pero hindi naman ito sabihin na nagmamalaki ka, mayabang ka na. Dahil tama yung sinabi kanina, nakiwala ang Diyos, wala ka rin. So tayo natin ay tatanggap, buksan natin ang ating mga puso. Ang pasukin natin ang Panginoon sapagkat ngayon, siya ay kumakatok sa inyong mga puso. Ang sino mang magbubukas nito, sabi ng Panginoon, siya ay papasok at mananahang kasama niya. Kaya ang Banal na Espiritu ang makakasama ninyo sa sandaling tanggapin ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahayag ng inyong mga bibig at pananampalataya ng inyong mga puso. Amen. Kaya tayo po yung manalangin. Sundan ninyo yung maikling panalangin at pagtanggap sa Panginoon. Alihin ninyo, ito'y personal yung dalangin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. So, dito po, Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Diyos, salamat po. salamat po Sa anak mo si Jesus. sa anak mo sa Jesus Na ibinigay mo sa amin. Dahil sa iyong pag-ibig. dahil sa iyong pag-ibig. Salamat po sa sakripisyo na ginawa ng aming Diyos na si Jesucristo upang sa kanyang kamatayan kaming lahat ay mabuhay. Tinatanggap po namin ang biyayang kaligtasan at isinusuko namin ang aming mga buhay para sa kaluguran ng aming Panginoon. Banal na Espiritu, pumasok ka sa amin. Turuan mo kami. At tulungan mo kami na patuloy na manampalataya sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Banal na Espiritu sa amin. Salamat, Panginoon, na sa bawat nagtitiwala sa iyo, ay hindi mo binibigo. Ito ay pangako na aming pangahawakan habang kami nabubuhay. Ibinabalik mo namin ang aming papuri, pasasalamat, at pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At ang lahat ay magsabi na, Kanya ay kumari niya ng anak. Kayo pong lahat ngayon ay mga kapatid natin. Magkakapatid na tayo sa ating Diyos Ama. Siya po ang ating Ama. At tayo po ay kanyang mga anak. Wala po ditong mayaman, mahirap, matalino, o magmahal. Kundi lahat tayo ay anak na pinagpalan. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga tayo narito. Alam po niloob mo na nakapakinig sila. At alam ko rin na niloob mo na sila man, Panginoon, ay maging mga anak mo sapagkat sila iniibig ko kung paano mo inibig ang sanlibutan ito. Panginoon, sa aming pag-iisan, sa aming pansamantalang pag-ibig-hiwalay, ingatan mo po silang lahat na nalilito sa loob, Lord God. Bigyan mo sila patuloy ng kaginhawaan, patuloy mo silang bigyan ng comfort, Lord, sa bigay ng Banal na Espiritu, at patuloy mo ipagkalong ang lahat ng kanilang posisyon. I pray, Father God, na maging maayos ang kanilang kalagayan, malayo sa lahat ng kasakitan, maging masunurin sa iyong salita, at maging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Dalangin ko rin, Panginoon, ang patuloy na pagtutulungan ng bawat isa upang patuloy silang makalapit sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito ang nais mo, ang maging mapagpakumbaba kami sa bawat isa, ang mahalin ka at mahalin ang aming kapwa,
gaya ng aming sarili. Thank you, Father God, for this time to praise you and honor you and give glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ako'y magsalita napaka-medyo. Ako rin hindi na pasensya sa inyo kung bakit po gano'n. Pero sa totoo lang po, kung naiintindihan yung sinasabi ko po, hindi ko ay nagagaling sa akin. Kasi nagagaling sa Panginoon po. Pero sa totoo po lang, kaya na, kumain sa inyo. Ginatawid na po kami ng Panginoon, kaya kami nandito ngayon. Kasi sabi ko sa inyo dati, yung pagpunta po namin dito, ay pagpunta namin dito galing sa puso namin. Hindi dahil kunikita kami. Wala po kami kunikita dito. Kaya po talaga ako sa totoo lang galing ako pang nakakot isip wala responso na gumagawa na akong tulong galing ako pang sana. No? Pero ginagawa ako pero dahil mahal ko ang Diyos. Sobrang pagmamahal ko sa Diyos ko, gusto ko ipakahit sa inyo kung paano siya magpahal. Kaya ako kami nandito. Kaya po, maraming salamat sa mga nagdaulo po kayo, sa mga ngayon, at next week po, tuloy po natin ang uwag-uwag natin, ha? So, next week po, sa ikaw po sa uwag-uwag. Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless you all.